Napansin ba ninyo or nakita ninyo na itong si Mayor-elect Isko Moreno ay pumapil na bilang mayor ng Maynila? Wow! Alam mo, sa isang banda parang kapuri-puri, kahanga-hanga. Pero kung meron siyang respeto sa kasalukuyang mayor ng Maynila, dapat hindi niya ginagawa yun. Mangyari po kasi kanyang ipinapakita pa sa kanyang social media na siya ay naglilinis na ng City of Manila. Hindi pa naman po siya mayor Kasi ang mga nakaupong mayor sa buong Pilipinas sa ilalim ng batas, sa June 30 pa magtatapos ang kanyang term. Ngayon po, Mayo pa lang Ibig sabihin, kahit natalo si Lacuna sa Manila, siya pa rin ang mayor hanggang June 30. Bakit itong Isko Moreno, kung nanalo na karang eleksyon, ngayon ay gumagalaw na parang mayor na? Sa isang banda, ulitin ko, parang kahanga-hanga, asipag naman. Pero kung usapin ng legal issue or delikadesa, parang nakalimutan yata ni Isko. Para talagang taga-showbiz, pabigla-bigla na lang. Mayor-elect, respeto mo naman yung ati-atihan mo o ate mo na si Lacuna. Tinalo mo na nga, pinangungunahan mo pa sa kanyang trabaho. Oo, alam natin, mayroong problema sa Maynila. Maaaring nakalimutan na pabayaan ni Isko, ni Lacuna. Pero saka mo namang gawin ang paglilinis pag ikaw na yung mayor. Elected mayor ka pa lang, hindi pa ikaw ang kasalukuyang mayor. Meron pang mayor na hanggang June 30. Kahit to sa ang lugar sa buong Pilipinas, ang mga natalong mayor na incumbent, mananatili hanggang June 30. Sa June 30 pa, papalit ang lahat ng mga nanalo. From governor, congressman, ultimo ang mga senador, ganun bakit naman yung galaw ng mayor sa doon nagmamadali? Ano ba ito? For publicity? Hindi naman kailangan yan, mayor ka na. Or gimmick dahil artista ka? Saka ka mag-double time, araw-gabi magtrabaho, pag ikaw na yung nakaupong mayor. Ngayon, mayor-elect ka pa lang. Ang merong authority at obligasyon para linisin at anuman ang gusto niyang gawin sa Maynila hanggang June 30 ay si Lacuna pa rin. Hindi po ako spokesman ni Lacuna. Akin lang ipinapaliwanag ito kasi para namang nawawala ang respeto. Nilabanan na nga, natalo na nga niya, hindi pa makahintay na matapos yung termino. Pinangungunahan ang trabaho ng incumbent mayor. Wow! Isko, baka sumusobra na yung hangin sa kapaligiran mo. Bawas-bawasan mo yan. Nakakalunod yan. Pag sobra ang hangin sa kapaligiran, pag sobra ang angas sa kapaligiran, nakakasira din yan sa mga taong matitino. Ako, wala akong kinalamat, wala akong pakalam sa Maynila, hindi ako taga Maynila. Pero aking observation, aking paninindigan. Mali ka, Mayor, elect. Maghintay ka ng oras na para sa'yo. Irespeto mo ang kasalukuyang mayor kasi trabaho niya hanggang June 30 pa. Di ba, Mayor? Wow ka naman. Bawas-bawasan mo yung hangin sa Manila Bay, nakakasama yan. Any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, eto, pinag-aagawan. Talagang pinag-aagawan. Tatlo ang gustong maging Senate President. May nakaupong Senate President, si Atty. Chis Escudero, senador. Ngayon sabi ni Tito Soto, marami rin daw kumakausap siya para maging Senate President. Si Amy Marcos, ganun din ang press release. Marami rin daw kumakausap sa kanya ng mga senador para gawing Senate President. So, ibig sabihin, nagsha-shopping yung mga senador kung saan may kakampi. Doon sila kakampi para maging kakampi nila ang Senate President. Kampihan talaga, Paglilingkod ba niya sa bayan? Sana. Pero kung paghihiganti lang, dahil alam naman natin, pag si Amy, dating yan, may galit, may sama ng loob sa gobyerno ng kanyang kapatid. Kaya pwedeng sasama dyan, punong-puno ng galit at paghihiganti. Kay Tito Soto, baka naman nagbabalimbingan lang, nagsisisipan lang. Sa kasalukuyang Senate President na si Escudero, dahil nga humerong impeachment, naniniwala silang abogado ang dapat maghawak ng Senado bilang presiding officer ng pipreside ng impeachment. Kasi ang impeachment,
Hindi lang political yan, may mga legal issue yan. Paano magpipreside paano tatakbo ang impeachment kung ang magpipreside dyan ay hindi abogado? Pasintabi na. Tito Soto, Jaime Marcos, hindi kayo mga abogado, hindi ba? Si Escudero, ang abogado na merong kakayanan kung paano i-handle, kaalaman tungkol sa batas, sa mga ruling. Kasi pagka nagdidebate ang magkabilang panig, defense at the prosecutors sa mga legal issue at may mga usaping legal, paano ipapaliwanag ni Jaime at saka ni Soto kung sakali sila? So, para sa aking opinion, hiyaan natin matapos muna siguro yung impeachment. Kung magpapalit kayo ng Senate President, nasa inyo na yan, karapatan naman nyo, exclusive sa mga senador, ang pagpapalit ng Senate President. Pero sa ngayon, kaya ako hindi naman nakikialam nagpapaliwanag, kasi nga po merong incoming trial. Mahalaga na ang abogado, maraming inalaman sa batas, ang siyang magpapatakbo ng trial para hindi tayo kaya-haya. Hindi ko sinabing hindi kaya ni Soto at ni Jaime. Ang sinasabi ko lang, hindi sila abogado. Di ba? Mas naniniwala ako na kung abogado ang magpipreside ng impeachment trial, yung legal issue at anumang proseso ay magiging mabilis ang aksyon. Hindi naman pwede na pipreside ka. Pag may mga legal issue, magbe-break ka dahil kukonsulta ka sa abogado. Diba? Para naman tayong eskwelahan yan. Dapat pag nagpipreside on the spot, makapag-decide kung ano ang legal na usapin at ano ang kanyang tawag dito, ruling. Ruling ang importante dyan Laging sa trial, may mga ruling na dapat na gawin. Pagka nagdidebate ang magkabilang panig, pati ng mga senator judge, dapat mayroong ruling, mayroong rule na i-invoke or ipatutupad o ididiin ng Senate President bilang presiding officer. Kung hindi abogado, baka medyo mahirapan. Ayan Anyway, lahat sila na mga senador ay pwedeng mag-Senate President. Lahat sila mayroong qualification. Pero kung ang pag-uusapan ngayon mukhang may ibang agenda, baka mayroong gustong pagtakpan. Baka gustong pagtakpan ang impeachment. Baka gustong sirahin yung impeachment. O baka gustong impluensyahan ang impeachment. Kaya hindi ho napapanahon. Again, inuulit ko, mas maganda kung gusto nyo magpalit ng Senate President after ng impeachment trial ni Sara Duterte para wala ng kulay. Pangalawa, madali nang i-preside yung mga paggawa ng batas. Kabisado na yan ang lahat. Diba? Yan lang po. Hindi naman tayo nagmamagaling. Ipinapaliwanag lang natin kasi manonood ang maraming tao sa buong mundo, hindi lang Pilipino. Live sa social media, live sa traditional media. Kung nagkakawindang-windang ang presiding officer dahil hindi alam ang gagawin o hindi kabisado kasi hindi nga abogado, abay, sino nakakaya? Di ba Pilipino? Di ba Pilipinas? Tayo ang masisira sa international community kapag ka nagkawindang-windang. Tamang proseso, tamang pag-handle, paglalatag ng ebidensya at testigo, labanan sa testigo at ebidensya, kailangan po ay maliwanag ang mga proseso, alituntunin at ruling ng presiding officer as Senate President. Ganon po yun. Please like and share. Subscribe kung hindi pa sa ating mga channel. Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV.